Ganyan ho ka-selective at ganyan ho ka-ipokrito ang ating mga tagapagpairal ng batas. Ayon kay Soto, walang legal o factual na basehan ng reklamo. Anya, ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbatiko sa desisyon ng korte ay hindi maituturing na indirect contempt. Sinabi pa niya ang kanyang pahayag ay saklaw ng malayang pamamahayag sa ilalim ng 1987 Constitution. So pagka sila ang magsasalita, ito ho ay naaayon sa 1987 Constitution. Pag sila ang magsasalita, di ba? Matindi. Ganito ka garapalan ang sitwasyon sa Pilipinas. Ganyan ho ka-selective at ganyan ho ka-ipokrito ang ating mga tagapagpairal ng batas. Kasi may mga nagsasalita din na naaayon sa tinatadhana ng freedom of expression, freedom of the press, freedom of speech na ginagarantiya ng 1987 Constitution. Pero anong ginawa? Kinasuhan. Anong ibig sabihin nun? Pagka nagsalita ka ng kontra sa administrasyon, ikaw ay lumalabag sa 1987 Constitution. Di ba ka? Pero kapag ka ang administrasyon na nagsalita, ito ay naaayon sa 1987 Constitution. Alas 4:14 ng umaga. Ito lang kaano-ano ba ni dating Congressman Estela Quimbo, etong si Congressman Marie Quimbo ng Marikina. Kaano-ano ba ito? Magkapatid? Magkamag-anak? Siguro magkamag-anak. Ano to? Mag-asawa? O nanay? O anak? I do not know. Sorry ha. Personally, I do not know. Pero alam nyo, maaaring tama ang sinasabi niya that the revenue will be boosted by 22 billion. Yun daw kung kikitain ng pamahalaan ay maaaring tumaas ng hanggang 22 billion taon-taon kung tatanggalin natin yung travel tax. Di ba ga? Iniisip ko, papaanong ito ay makakapagpalaki ng ating buwis? Ngayon babawasan mo na nga yung isa sa mga pinagkakakitaan ng pamahalaan. Di ba ga? Maaaring sinasabi nito ay dahil ito ay makakainganyo sa atin pong mga turista, outside yung ating mga international tourists, mga foreign visitors, ay baka maingganyo pumunta sa Pilipinas kapag tinanggal yung travel tax. At yung ating mga domestic travelers, maaari din silang magkaroon ng pagkakataon at lakas ng loob na bumiyahe sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo na doon sa mga pangunahing tourist destination. Di ba ga? Kaya lang mahirap pa rin sapagkat hindi naman bumababa yung airfare. Di ba? So hanggat mataas ang airfare, hindi rin mangyayari yan. Okay, so limitado itong travel tax na ito doon sa mga madalas magbiyahe nating mga kababayan, barko at eroplano. Diba? So, ilang porsyento lang yan. So, paano ito? So, maaari ito kang makainganyo sa atin pong mga prospected international tourist. Kaya naman wala nang tax-free yung travel tax, wala ka nang babayaran. Di ba? Pagdating mo sa Pilipinas. But still, the question is, meron ba? Meron kayang pupunta pa dito sa atin sa kabila ng kanilang takot sa hindi maayos at hindi magandang sistema ng ating politika sa bansa? Bakit nadama yung politika? Siyempre, ang mga nangunguna sa atin pamahalaan, mga politiko, nabat-bat ng kontrobersya hinggil sa korupsyon at pagnanakaw. Sinong maiinganyo? Baka sabihin naman nila, yung pera namang ipapasok ko dyan, nanakawin din lang nila. Dito na lang tayo sa iba, kung saan ang mga tao ay nakikinabang ng husto. Kasi papasok kayo dito sa Pilipinas, hindi nyo alam yung perang dadalhin ninyo dito kung mapupunta sa mga Pilipino o hindi. O sa bulsa lang ng mga nakaupo. Ay di, doon na sa ibang bansa na lang muna kayo, kasi hanggat hindi nare-resolba ang korupsyon dito sa Pilipinas, walang katiyakan na ang perang ipapasok ninyo sa aming bansa ay mapupunta sa taong bayan. Baka ito'y maawi lamang sa mga magnanakaw. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas.
Narito na ang ulo ng mga balita ng ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Lunes, February 16, 2026. Headlines. ICC, formal nang kinasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Headlines. Indirect complaint ay laban kay Senate President Tito Soto, wala umanong basehan ayon sa kanya. Headlines. Solar firm ni Congressman Leviste dedma sa 24 billion na multa ng Department of Energy ayon kay Secretary Garin. Headlines. Congressman Leviste umatras na sa publiko ang Marcos Bersamin combo. Headlines. Ombudsman maghahain naman ng komento sa Supreme Court kaugnay ng petisyon ni Zaldi Co. Headlines. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Formal lang inilabas ng International Criminal Court o ICC ang dokumento ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kampanyang sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Batay sa public redacted version ng document containing the charges na may 3 bilang ng murder at attempted murder ang sinampa laban sa dating Pangulo. Sa unang bilang, iniuugnay si Duterte sa 19 na pagpatay sa Davao City noong siya ay alkalde pa mula 2013 hanggang 2016. Sa ikalawang bilang, sinasabing may kinalaman siya sa pagpatay sa 14 na tinaguriang high-value targets sa iba't ibang lugar sa bansa sa pagitan ng July 16 at July 2017, panahon na siya ay Pangulo na. At sa ikatlong bilang, nakapaloob ang 45 biktima kabilang ang 43 nasawi at 2 nakaligtas na umano'y may kaugnayan sa mga operasyon sa barangay clearance mula 2016 hanggang 2018. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, maaaring managot si Duterte bilang indirect co-perpetrator, nag-utos, nagudyok o tumulong sa mga krimen. Ang kaso ay nasa ilalim ng pre-trial Chamber 1 ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Duterte kaugnay nito. Abante Pilipinas. Any comment, any reactions, mga kaabante? Nasa inyo na po ang pagkakataon. You may send your reaction through comment sa atin pong Facebook page or sa YouTube channel. Abante Pilipinas. Hindi ako magko-comment kasi hindi ko kabisado eh. Pasensya na, ano ha. Pero isa lang ang alam nating lahat, ano ha. At isa lang ang nakikita ng lahat na this is just an act of, another act of corruption. Hindi ba ga? Kinukurap nila yung ICC para gumawa ng mga hatol na kung tutusin ay dapat dito sa Pilipinas nililitis. Hindi ba ga? At yan ay naaayon doon sa alituntunin ng ICC. Pero hindi ito pinansin sapagkat ang hinala ng marami at teorya ng iba ay yung ilang maletang basura ay nakarating sa ICC. Abante Pilipinas. Hinala lang yun. Alas 4:21. Iginiit ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang petisyon para sa indirect contempt laban sa kanya ay walang legal o factual na batayan at itinuturing niyang isang publicity stunt lamang. Ayon kay Soto, walang legal o factual na basehan ng reklamo at isa lamang umano itong publicity. Anya, ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbatiko sa desisyon ng korte ay hindi maituturing na indirect contempt. Sinabi pa niya ang kanyang pahayag ay saklaw ng malayang pamamahayag sa ilalim ng 1987 Constitution. Dagdag pa ni Soto, kinikilala rin niya ang desisyon ng Korte Suprema na maaaring punahin ang mga hakbang ng hudikatura hanggat walang malinaw at agarang panganib sa hustisya. Abante Pilipinas. Ano yun? So pagka sila ang magsasalita, ito ho ay naaayon sa 1987 Constitution. Pag sila ang magsasalita, hindi ba nga? Ganyan ho ka-selective at ganyan ho ka-ipokrito ang ating mga tagapagpairal ng batas. Di ba? Kasi may mga nagsasalita din na naaayon sa tinatadhana ng freedom of expression, freedom of the press, freedom of speech na ginagarantiya ng 1987 Constitution. Pero anong ginawa? Kinasuhan. Di ba ga? May kasong may kasong sedisyon or inciting to sedition at may kasong inciting to rebellion.
Anong ibig sabihin nun? Pagka nagsalita ka ng kontra sa administrasyon, ikaw ay lumalabag sa 1987 Constitution. Di ba ka? Pero kapag ka ang administrasyon na nagsalita, ito ay naaayon sa 1987 Constitution. Di ba? Matindi. Ganito ka garapalan ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya sino ang ini-expect mo na dadalaw pa sa Pilipinas? Ang dami na nga ayaw pumunta. Hindi ba ga? Ang dami nang ayaw pumunta.